Atin bubuksan natin mga Bible sa Psalm 124. Psalm 124. Babasahin ko po sa King James Version. Verse 1. A song of degrees of David. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say. If it had not been the Lord who was on our side when men rose up against us, then they had swallowed us up quick when their wrath was kindled against us. Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul. Then the proud waters had gone over our soul. Blessed be the Lord, who hath not given us as a prey to their teeth. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken, and we are escaped. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Dumako po tayo sa ating pagkakaloob at pag-iikap po. Tayo po ay manalangin. Manalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang paglimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapulo po tayo mga kapatid. Sa ating muling awit ng spiritual, page 222, page 222 po, revive us again.
Revive us again. Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and hath cleansed every sin. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last stanza. Revive us again, fill his heart with thy love, may his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga pag-iisip at ang ating mga pandilig sa pangangaral po ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating elder ng mga nangyari. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang ating Diyos at yun po kasama po natin ang ating mga kasama, no? Brother Kimbo, Sister Norma na sa matagal na panahon ay hindi natin nakapiling pero ngayon nakasama natin. Sana nga ay magtuloy-tuloy na, kapatid, no? Talagang ibang Diyos, no? Pagka gumawa, pinapanalangin ko makabalik din si Brother Arnel eh. And dumating si Brother Kimbo. Pero pinagpray ko pa rin na sana si Brother Arnel ay makabalik dito sa church kasama ng kanyang anak. Lolobi ng Panginoon. So si Brother Kim, yan ang kauna-unahang naging kaanib ng iglesia rito. Pioneer, silang mag-asawa. Armenian pa kami, kasama na namin sila. At nung na-open sa doctrine, dinala niya yung doktrina sa Saudi. Sumabog ang doktrina doon. At may mga na-convert. At ang mga nanatiling bunga, ayan, si Brother Arnel, si Brother Henry, at saka si Brad J. Brad J, bumabalik-balik na rin eh. Salamat sa Panginoon. So doon na sila umatin sa Molino, sa church doon sa Cavite, sa Molino. Kaya talagang mabiyaya ang Panginoon, ano? Pagka tunay kang anak ng Diyos, ibabalikan niya. Sana tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon habang hinihintay natin yung kanyang pagbabalik. Sana po meron pang mga magsibalikan bago dumating ang dilubyo na tayong lahat ay makasakay sa arko ng kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Okay. Patuloy natin sila pag-pray, no? Brother Kim, Sister Norma, family nila. Panalangin natin. Iba pa natin mga kapatiran. Habang hindi pa dumadating ang Panginoon, pero malapit na dumating ang Panginoon. Kaya mag-prepare na tayo. Any moment, pwedeng dumating na ang Panginoon. Biglaan naman yan, hindi naman, walang abiso yan.
Bigla-bigla na lang yan. Hindi natin mamalay, andyan na. Kaya paghanda natin yan mga kapatid. Alright, mamaya po ay meron tayong banal na hapunan. Kaya maghanda po tayo. Every month yan, monthly meron tayong Lord's Supper. At mamaya recognize natin ang bagong kaanib ng iglesyang ito. Mr. Nice, Lois, Tisbe. Nakalimutan ko. Tisbe na pala to. At hindi na Milyares. Ayan. So, last Sunday, siya ay sumunod sa Panginoon sa water baptism. So, meron tayong bagong member ng church. Mr. Nice. So, dumako tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan natin mga Bible sa Romans chapter 8 at tayong lahat ay magsitayo. Romans chapter 8. Ang ating teksto ay ang talatang 26. Romans chapter 8 verse 26. Romans 8:26, narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. Pakinggan niyo po. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. 27. And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Important things we need to know in prayer, part 2. Yan po ang pamagat ng ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin, tayo po'y magsiluhod. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, kataas-taasan, banal at makapangyarihan sa lahat. Sumainyong lahat ng kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kamahalan, kapangyarihan, at pasasalamat. Sambahin kayo sa inyong kataas-taasang kalagayan. O Panginoon naming Diyos, maging katanggap-tanggap nawa ang pananambahang ito, makapagbigay sa inyo ng kaluguran, kapurihan at kaluwalhatian. Tinikilala po namin ang aming mga karumihan at mga kasalanan sa inyong banal na presensya, at kami humihingi ng kapatawaran. Maawa kayo sa amin, Panginoong Diyos. Hugasan niyo kami at linisin sa lahat ng karumihang nakikita ho ninyo sa amin. Magabagin niyo kami, Panginoong Diyos, at bigyan niyo kami ng tunay na pagsisisi, kalungkutan sa bawat kasalanan na aming nagagawa, at hangarin na kayo sundin sa aming buhay. Sa pagtungay namin ng iyong mga salita, ihandaan niyo po kaming lahat. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga banal na salita. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, Panginoong Diyos, na maintindihan po namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Pakita niyo po sa amin ang tunay naming kalalagayan at anyo. Pakita niyo po, Diyos, sa amin ang tunay na kalagayan ng aming mga puso. Mahayag nawa kayo sa amin, Panginoong Diyos. May taas ang aming Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan. At gawin niyo pong pagpapala sa aming lahat ang iyong mga salita. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, at kami po'y matuto. Lagay niyo lagi sa aming puso ang takot sa inyo, upang huwag kaming humiwalay sa inyo, Diyos. Pagkos kami magpatuloy sa pagsunod sa inyo. Ang lahat na ito ay aming panalangin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Salamat po, makakaupo na ho. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa panalangin, last Sunday ay ating tinalakay ang unang puntos, sapagkat meron pong 5 mahalagang bagay na kailangan nating ma-recognize o malaman pagdating sa panalangin. Last Sunday, tinalakay natin ang malalim na
kahalagahan ng panalangin. Napaka-importante ng panalangin at hindi tayo pwedeng mabuhay na walang panalangin. Kung papaano ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa, ang panalangin naman ang hininga ng ating kaluluwa. 5 bagay po ang ating tinatalakay at yun nga nabanggit na natin, the deep importance of prayer. Ang ikalawa ay yung ating ignorance in prayer, our ignorance in prayer. At yung ikatlo ay the Holy Spirit's assistance in prayer. At ang ikaapat naman ay the will of God in prayer. At ang panglima naman ay the Word of God as our directory in prayer. So, sa ikalawang punto o bahagi ng ating pag-aaral, nasaan ko po na matatalakay natin our ignorance in prayer at the Holy Spirit's assistance or help in prayer. Let's proceed. Secondly, principle number 2, dapat nating ma-realize na sa panalangin, hindi po tayo marunong manalangin ng nararapat. Yan po ang sinasabi ng ating teksto. Muli, ang sabi po rito sa verse 26, likewise, the Spirit also helps or helpeth our infirmities. The word infirmities, sa ibang salin o kahulugan ay weaknesses. Weaknesses. Likewise, the Spirit also help us in our weaknesses. For we know not what we should pray for, as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Basahin ko po ito sa Tagalog, at sa Tagalog ganito ang pagkakasabi. Pakinggan nyo. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yung Tagalog, kahinaan. Yung infirmity, kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Now, what is our weakness in prayer? We know not what we should pray for as we ought. Our ignorance in prayer is our weakness. Ang ating kamangmangan sa panalangin, yan po ang ating kahinaan. We know not what we should pray for as we ought. Hindi natin o hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Now, ilan sa mga Kristiyano alam ito? Ilan sa atin ang talagang naniniwala dito? Ang akala ng karamihan, alam na nila kung ano ang kanilang hihilingin sa panalangin. Pero ang totoo po, sila ay careless at masasama. Ito po ang kapahayagan, hindi ng lahat ng tao in general, kundi ito po ang kapahayagan ng mga banal. Kabilang na dito ang isang apostol, na walang iba kundi si Pablo. Na hindi po siya, pansin nyo hindi siya nag-atubiling isama ang kanyang sarili. Ang sabi niya, hindi tayo. Sinama niya sarili niya Kahit na apostol pa yan. Kahit na siya isang apostol. Kahit na siya tinitingnan bilang isang dakilang apostol. Sabi ni Pablo, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Hindi niya in-exempt ang kanyang sarili. Isinama niya ang kanyang sarili. You see? Yan, apostol na yan tayo pa kayo na hindi apostol. Sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. You see, the apostle speaks of this in the first person. He said, tayo, we know not. See? He puts himself among the rest. Now, kung ito po ang kalagayan ng isang totoong mananampalataya, paano pa kaya hindi mananampalataya? Kung ang isang totoong mananampalataya, hindi nga marunong manalangin ng nararapat, paano pa kaya yung hindi mananampalataya? Di lalo na, walang alam. Hindi alam. Pagdating sa panalangin. Pero, iba po yung mabasa Iba yung mabasa at sumang-ayon ka sa sinabi ng talatang ito, iba rin po yung maranasan mo mismo at mapatunayan ang sinasabi ng talatang ito.
No, para maramdaman ng puso kung ano ang nire-require ng Diyos sa atin, kailangan siya ay gumawa sa kalooban natin. Para maintindihan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na itong ating tinatalakay, kinakailangan talaga ang Diyos ay gumawa sa kalooban natin Para ano? Para ipakita, para ipaalam sa atin ang tunay nating pangangailangan. Kung ano talaga ang aking kailangan o pangangailangan sa Diyos. Again, ito po ang ating kahinaan sa panalangin. We know not what we should pray for as we ought. We know not. Agree? Kaya nga sabi natin nung una, anong mga sa panalangin, what formality instead of brokenness of heart? Sa panalangin, what hypocrisy instead of reality? Sa panalangin, makita natin kung ano yung mga mapangahas na paghingi, mapangahas na paglapit sa halip na may pagpapakumbaba. Because we know not, the Bible says, what we should pray for as we ought. Yan ay pangkahalatan. We know not. Kaya dapat tanggapin natin yan. Kaya lang, hindi mo matatanggap yan kung hindi mo naunawaan. At kung hindi mo maunawaan yan, kung hindi mo aktual na na-experience. Kasi hindi pa pina-experience sa'yo ng Diyos. Now, meron pong dalawang pangunahing bagay ang ating makikita ho dito. Firstly, as to the matter of our request, we know not what to ask. Secondly, as to the manner of our request, we know not how to ask. So ang una, what to ask, at ang pangalawa, how to ask. We know not. Kaya nga kailangan natin magpaturo, Lord, teach us to pray. We are not competent judges of our own condition. Sabi nga ng Ecclesiastes, Kabanata 6, talatang 12, who knows what is good for a man in this life? Ecclesiastes chapter 6, verse 12. 6:12. Sapagat sinong nakakalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Sinong nakakalam? Ikaw, alam mo ba kung ano ang mabuti sa iyong buhay? Ako ba, alam ko ba kung anong mabuti para sa aking buhay? Sinong nakakalam? Wala nakakalam, kundi ang Diyos. Tanging siya lang nakakalam. See? Through the Holy Spirit. Kasi tayo, short-sighted tayo We are short-sighted at napaka-bias natin in favor palagi sa ating mga laman. At may tendency palagi tayo na to separate the end from the way. The purpose from the way. Doon naman sa Matthew chapter 20 verse 20, lumapit ang ina ni James at ni John, mga apostles si Jesus Christ kay Jesus Christ. At meron po silang hiningi. Tingnan po natin. Matthew chapter 20. Please, in Matthew chapter 20, talatang 20, ganito po ang kwento. Nang magkagayoy lumapit sa kanyang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, si James at saka si John po yan, na nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihingi. Prayer, may prayer request. Hinihinging isang bagay sa kanya. 21. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo. Ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ambisyoso, no? Gusto agad posisyon. Kaliwa, kanan, yung dalawa kong anak. Yan. Nung marinig yan ni Jesus Christ, tingnan niyo ang kanyang reaction, verse 22. Ngunit sumagot si Jesus o si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Ilan sa atin ang ganyan? Sa tuwing tayo mananalangin sa Diyos. Sa tuwing tayo may hinihingi sa Diyos.
hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Tayo po ay tulad ng mga hangal na bata na handang umiyak o humingi ng prutas bago ito mahinog at angkop para kainin nila. Sina James at John na naman, nung sila ay kasama si Jesus Christ, pumasok sa isang village ng mga Samaritano at nireject si Jesus Christ. Nung nakita yun ni James at ni John, may sinabi sila sa Panginoon. Nung hindi sila tinanggap, basahin natin sa Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 51. Si James at si John na naman. At nangyari, nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. Verse 52 of Luke chapter 9. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha at nagsiyahon sila at nagsipasok sa isang nayo ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. Verse 53. At hindi nila siya tinanggap, sapagkat ang mukha niya'y anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago, James, at si Juan, si John, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Raw, umiral galit. Kabwisitan, nabwisit yung dalawa. At gusto nila ang Panginoon, magpababa tayo ng apoy mula sa langit at pugnawin natin itong mga taong ito. Ano sagot ng Panginoon? 55. Datapwat lumingin siya at sila'y pinagwikaan at sila'y nagsiparoon sa ibang nayon. See? Hindi pinansin ng Panginoon yung kanilang request. Ang Kristiyano hindi makakapanalangin ng tama kung wala ang direktang pagkilos ng Holy Spirit. At ganito nga ho dapat. Dapat ganun sapagkat ang totoong panalangin ay isang nadamang pangangailangan na pinukaw, na ginising ng Espiritu ng Diyos sa ating kalooban upang humingi sa Diyos sa pangalan ni Kristo yaong naayon sa kanyang banal na kalooban. Yan ang tamang kahulugan ng panalangin. Ulitin ko po mga kapatid. Ang tunay na panalangin ay yung nadamang pangangailangan na ginising, pinukaw ng banal na Espiritu sa ating kalooban para humingi tayo sa Diyos sa pangalan ni Kristo yaong naaayon sa kanyang banal na kalooban. First John 5:14. John said, if we ask anything according to His will, what? He heareth us. 1 John 5:14. Ano mang ating hilingin, ano mang bagay na ating hilingin, ayon sa kanyang kalooban, ay dinirinig niya tayo. Kailan tayo dinirinig ng Panginoon sa ating prayer? Kapag yung ating hinihiling ay ayon sa kanyang kalooban. Pero ang humingi ng isang bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po yan prayer. Ang humingi ng anumang bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ay hindi may tuturing na panalangin, kundi pagpapalagay, presumption, assumption, pag-aakala. Now, totoo, ang kalooban ng Diyos ay nahayag sa kanyang salita, pero kinakailangan pa nating hanapin at saliksikin ito. Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible, kaya nga tayo nagbabasa, para hanapin kung anong kalooban ng Diyos. At ang kalooban naman ng Diyos, hayag yan sa kanyang salita. Sorry na lang sa mga tamad na walang panahon na magbasa at magsaliksik sa kalooban ng Diyos. Walang panahon magbasa sa salita ng Diyos. Kadalasan, hindi po tayo kasi sigurado kung ang hinihiling ba natin sa Diyos ay tama o mali. Agree? Siguradong sigurado na ba tayo na yung hinihingi natin sa Diyos, tama yon? Again, sabi ni Ecclesiastes 6:12, sinong nakakaalam kung anong mabuti sa kanyang buhay?
kung makakabuti ba o makakasama ba yung ating hinihingi sa ating buhay. Tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung anong mabuti tama para sa kanyang mga anak. Our Father knows best. Ang alam lang ng karamihang mga nagsasabing sila'y Kristiyano pagdating sa panalangin, kita nyo, ang alam lang. Kaya nga kailangan maturuan tayo Lord, teach us to pray. What to pray and how to pray. Kasi, ang alam lang ng karamihan ng mga nagsasabing Kristiyano pagdating sa prayer ay yung answered prayer. Wala nang iba. What is answered prayer? Kayo, tanungin ko, para sa inyo, ano ang answered prayer? Di ba ang answered prayer ganito? May hiningi ako sa Panginoon, binigay ng Panginoon yung hinihingi ko, answered prayer. So, ano ang unanswered prayer? Yung hiningi ko sa Panginoon, hindi niya binigay, unanswered prayer. Kabaliktaran ng answered prayer. You see? Wala tayong matututunan kung puro na lang tayo answered prayer. Paano yung mga unanswered prayer? UNANSWERED. Unanswered prayer. Wala ba tayong matututunan doon sa mga unanswered prayer? Kaya ang focus palagi natin, nakatutok tayo palagi doon sa mga answered prayer. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Si Pablo ay nagkaroon ng problema. Meron siyang thorn in the flesh. Yan. At siya nagkaroon ng thorn o tinik sa laman para wag siyang maging palalo. Ganito ang sabi niya sa talatang 7. At nang ako'y huwag magpalalo o magmayabang o magmalaki ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, kasi sa lahat ng mga apostol, si Pablo tumanggap ng maraming revelation. Kaya nga, mapapansin nyo sa Bible, sa New Testament, 27 books, 14 po doon si Pablo sumulat. Marami siyang naisulat. At may mga itinuro si Pablo na hindi yan nabanggit ng ibang mga apostol, lalo na si Pedro. Tulad ng Lord's Supper, tulad ng veil, tulad ng second coming ni Jesus Christ. Pinaliwanag niya yung rapture. Si Paul ang nagturo niyan. Kasi si Paul tumanggap ng maraming revelation na pwedeng ikayabang niya. May tendency siyang magmapuri ngayon. Para maiwasan yun. Hindi pa siya nagmamapuri, hindi pa siya nagmamayabang. Pero may tendency. Ikaw nang bigyan ng maraming kaalaman Hindi ka magmayabang. Diba? Alam mo naman tao, natural yan na magmalaki, magmayabang. So, para maiwasan yan, para hindi siya magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga payag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. Ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y wag magpalalo ng labis. At dahil dyan, nanalangin si Paul. Sabi niya sa verse 8, tungkol dito ay maikatlo akong nanalangin sa Panginoon. Not once, not twice, but thrice. He prayed na upang ilayo ito sa akin. Upang alisin yung tinik sa laman. Ano naging sagot ng Panginoon? Verse 9, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Pinagbigyan ba siya sa kanyang request o hindi? Tinanggal ba yung tinik sa laman? O minabuti ng Panginoon na manatili yung tinik sa laman? Obviously, hindi tinanggal ng Panginoon. Obviously, hindi siya pinagbigyan ng Panginoon sa kanyang kahilingan. Tanong, is this answered prayer or unanswered prayer?